Alright mga ka-review, welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga ka-review, babaklasin natin itong June AK-47 Gel Blaster. So bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa ating mga fellow ka-reviews. Ayan, shoutout sa inyo mga lods at maraming salamat pa rin sa walang sawang pagsusuporta sa channel na to. So, kuha lang tayo ng screwdriver mga lods. So, tanggalin lang natin itong magazine. At ito, tanggalin natin ang kanyang buttstock. Pwede din namang hindi natanggalin yung kanyang buttstock mga lods, pero mas maganda kung tanggalin lang natin para madali natin mahugot itong wire niya mamaya. So, at dito rin, meron din itong screw dito. Itong part na to mga lods, ayan. Ayan, madali lang natanggal. So, tandaan lang natin yung mga screws mga lods. Dapat hindi sila magka-mix. Ayan. Pwede na siya matanggal. Ito din. Tapos, meron pang screw. Ayan. Pull lang. So, ayan. Dahan-dahan lang. Bilis niyang matanggal mga lods pag wala na yung screw dito. Ayan. Metal talaga ang kanyang outer barrel mga lods, oh. Kaya napakatibay at hindi basta-bastang gagalaw. So, meron siyang 4 na screw dito mga lods. Dito, dito, ito. Ayan. Tanggalin lang natin sila. Ayan. At tanggalin muna natin tong ano niya, cover. Ito. Push lang natin to. Ayan. So, ito. Tanggalin muna natin tong kanyang charging handle mga lods. So, i-push lang natin to. Ayan. Ayan. Tapos, hatakin natin to all the way. Ayan. At safe na natin siyang matatanggal. At bago natin to tanggalin mga lods, itong part na to dito, push muna natin siya ng kaunti. Ayan. Kaunti lang. Tapos, make sure lang natin na hindi ito mahulog. Kasi merong wire dito mga lods na nakakabit sa part na to dito, baka maputol. At tanggalin natin ng dahan-dahan ang kanyang inner barrel. Ayan. Para lumabas tong part na to mga lods. Eto, itong maliit na switch na to. Itong switch na to ang para sa kanyang mag-priming. Kaya kapag naputol yan dyan mga lods, dahil nasobra natin sa paghatak, mawawala na ng mag-priming yung gel blaster na to. At hindi na rin siya titira. So, dahan-dahan lang natin tong iangat para matanggal. Ayan. Sa totoo lang mga lods, nasira din tong sa akin kasi nasobrahan ko yung paghatak nito, kaya naputol yung wire. Eto, naputol na siya. Kaya dinadahan-dahan ko na lang ang pagbalik nito para maikabit yung wire. Ayan. So, pwede na natin siyang hatakin. Eto. Ayan. Napakahaba ng kanyang outer barrel mga lods. At para matanggal natin yung kanyang gearbox, tanggalin natin tong screw dito. Metal nga pala ang motor holder niya mga lods, no?
Pero yung mga gear sa loob is gawa sa nylon plastic. Ayan, kulay blue. Make sure lang din natin mga lods na itong mga wire na to at eto is nakakabit. Kasi kapag nakatanggal yan, tulad nito, ayan, di gagana yung motor. Kasi natatanggal lang din to mga lods. Huwag din nating pagpalitin yung red at black mga lods. Dapat kung saan siya nakalagay, dapat dyan din siya nakalagay. Pabalik. So, di pa natin siya matatanggal. Tanggalin mo muna natin tong kanyang switch. So, parang clip ito mga lods, kaya i-pop up lang natin. Pwede tayong gumamit ng eto, pang sungkit. Sungkitin lang natin. Ayan. Mahirap din siyang tanggalin. Eto. Tas may screw ulit. Tanggalin lang natin. Ayan. Make sure lang natin na walang parts na maiwala. At ang ito rin. Ayan. Sa pagbalik na ito mga lods, dapat naka-align to silang dalawa. Ayan. Mas maganda kung naka-safety position siya mga lods. Ayan. So, matatanggal na yan. Kaya wag natin walain. Ito nahulog. Ayan, so pwede na natin ma-access ang kanyang gearbox. Push lang natin paangat. Tas dahan-dahan, baka maputol yung mahabang wire niya. Ayan. Napaka-cool niya mga lods. Marami siyang metal parts. Tas, eto na yung kanyang gearbox. So, ito yung itsura ng naka-safety siya mga lods. Ayan. Kapag ibabalik na natin to sa katawan, itong lower receiver niya, dapat nakaganito ang position ng gear. Ito. Itong kanyang lock mechanism. Para mag-align yan mamaya ng pagganito. Ayan. At para di na rin tayo magka-problema kapag naibalik na natin siya sa dati. Hindi natin maiwala ang kanyang full auto at semi-auto. Ayan. Dapat nakaganito ang position. Ayan. Madali lang kasi siyang maitanggal mga lods. Ayan o. Tas baka ma-disarrange mo yung pagkalagay, magka-problema ka. Ayan. So tandaan lang natin yan. Ito at ito. So lagay ko muna to dito sa baba. Ayan. So kung gusto nyo buksan talaga yung buong gearbox niya mga lods, meron mga screws dito. Ayan. Di pala siya kailangan ng Allen key. Screwdriver lang pala. Ayos na. Ayan. Make sure din natin mga lods na wag natin tong galaw-galawin tong part na to dito. Ayan o, gumagalaw kasi siya. Kasi kapag gumalaw yan dyan mga lods, nadi-disarrange din tong part na to dito. At baka maiwala na natin yung niya, full auto at semi-auto mamaya kapag ibalik na natin siya. So sa pagbukas ng kanyang air pump cylinder, yan, screw lang natin tong malaking screw na to. Ayan. Eto, pwede ding
Ayan, i-push lang natin. Tas sabay ikot. Tas makikita na natin ang kanyang spring. Ayan. Napakahaba ng spring niya mga lods. I think nasa 6 inches ata to. Pero hindi natin makikita or makukuha ang kanyang air pump piston. Ayan. So, that's it sa pagbaklas mga lods. Balik ko na siya. Ayan. Push lang natin to. Tapos ikutin. Ayan. Tapos okay na siya. Ayan. Make sure din nga pala natin mga lods na itong trigger guard niya is naka-position ng tama tulad neto. Hindi nakapaloob dun. Kasi napupush din kasi ito mga lods kapag hindi nyo, ayan, kapag hindi siya naitama ang pagkalagay. Ayan. Dapat nakaganito lang. Ayan. Ayan. Tas tignan natin kung tama ba yung pagkalagay natin. Pwede natin siyang i-test mga lods bago muna natin ilagay ang lahat ng parts. Test muna natin kung tama ba yung pagkalagay ko. Gagana ba yung full auto niya. Ayan. Tas semi. Tas lock. Ayan. Ayos siya mga lods. So, pwede na natin siyang ibalik sa dati. Ayan. Naibalik na siya mga lods. So, dapat ganyan. Dapat i-push natin siya all the way mga lods. Ayan. Tas lagay na natin yung inner barrel niya. Make sure lang din natin mga lods na hindi dadaanan nitong T-piece yung mga wire para hindi sila maputol or maipit. So ayan, dahan-dahan lang. Tas push natin hanggang sa pumasok yung nozzle. Ayan. Tas tignan natin dito. Ayan. Mukhang okay na yan para sa akin mga lods. So para malaman natin kung wala bang wire na naputol dito yung papunta sa kanyang mag-priming, test muna natin. Eto, nilagyan ko na ng battery. Tas ilagay lang natin to dito. Ayan. Ayan, konting push dito rin. Ayan. So try natin siyang i-mag-prime kasama yung magazine pala. Ayan, tumunog naman yung magazine. So, walang naputol na wire dito sa kanyang mag-priming na switch. Ayan, so goods na siya para ibalik mga lods. So, yun lang mga lods. Ang pagbabaklas at pagbabalik sa mga parts netong Jund AK-47 Gel Blaster. Ayan. Sana meron kayong natutunan sa video na to mga lods. At kung meron man at nagustuhan nitong video na to, please give it a like. Kung bago ka pa sa channel na to, please subscribe at click mo yung notification bell para maabisuhan ka sa susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.